Sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, hindi maiiwasan ang mga sugat ng hindi pagkakaunawaan, tampuhan at pagkakasala. Minsan mas madaling manahimik kaysa magpatawad. Mas madaling lumayo kaysa makipagkasundo. Sa mabuting balita ayon kay Mateo chapter 18 verse 15 to 20. Inaanyayahan tayo ni Jesus na piliin ang daan ng pagmamahal, pakikipagkasundo at pagkakaisa. Hindi niya nais na manatili tayong hiwa-hiwalay, kundi maging isang sambayan ng nagmamahalan at nagtutulungan sa paglapit sa Diyos. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Ating pagnilayan ang mabuting balita na ayon kay San Mateo. May mga pagkakataon sa buhay na nasasaktan tayo ng mga taong mahal natin. May mga salitang binitawan na mahirap kalimutan at may mga pagkukulang na tila mabigat dalhin. Karaniwan, ang unang reaksyon ng tao ay umiwas, magkimkim ng galit o maghintay na ang nakasakit ang unang lumapit. Ngunit iba ang itinuturo ni Jesus. Sa Ebanghelyo, sinabi niya, "Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan." Napakalalim ng paanyayang ito. Hindi tayo tinatawag ni Jesus upang ipahiya ang kapwa, kundi upang iligtas ang relasyon. Ang tunay na pagmamahal ay hindi naghahanap ng kakampi. Naghahanap ito ng pagkakasundo. Ang pusong marunong lumapit ay pusong marunong magmahal. Minsan mas mabigat ang dinadala nating sama ng loob kaysa sa mismong kasalanan ng kapwa. Kapag kinikimkim natin ang galit, tayo rin ang unting-unting nasasaktan. Ang kapatawaran ay hindi paglimot sa nangyari. Ito ay pagpapalaya sa ating puso upang muling makaranas ng kapayapaan. Hindi madaling magpatawad, ngunit sa bawat pagpapatawad, mas lalo tayong nagiging katulad ni Kristo. Ipinapaalala rin ni Jesus ang kahalagahan ng pagkakaisa sa panalangin. Kapag ang dalawa sa inyo ay nagkaisa sa lupa tungkol sa anumang kanilang hinihingin, ito'y ipagkakaloob sa kanila ng aking Ama. Napakaganda ng pangakong ito. Kapag ang pusong nagmamahalan at nagkakaisa ay nananalangin, naroon ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tahanang may pagkakaisa ay tahanang pinagpapala. Ang komunidad na marunong magpatawad ay komunidad na may buhay ang pananampalataya. At ang pinaka-tumatagos sa puso ay ang huling pangako ni Jesus. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Hindi tayo kailanman nag-iisa. Sa bawat pakikipagkasundo, sa bawat paghingi ng tawad, sa bawat taimtim na panalangin, si Jesus ay naroon. Siya ang nagdurugtong sa mga pusong nagkalayo. Siya ang nagbibigay buhay sa mga relasyong tila namamatay na. Kaya't ngayong araw, itanong natin sa ating sarili, may tao ba akong kailangang lapitan? May pusong kailangan kong patawarin? May relasyon bang kailangan kong ayusin? Huwag nating hintayin ang bukas. Ang pagmamahal ay hindi ipinagpapakbukas. Ang kapatawaran ay biyaya, nagpapagaling, hindi lamang
sa kapwa, kundi pati sa ating sarili. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, turuan mo akong magmahal ng may kababaang loob. Bigyan mo ako ng lakas upang magpatawad at humingi ng tawad kung kinakailangan. Alisin mo ang galit at sama ng loob sa aking puso at punuin mo ito ng iyong kapayapaan. Naway maging daan ako ng pagkakaisa sa aking pamilya, komunidad at simbahan. Maraming salamat sa iyong pangakong ikaw ay laging nasa gitna naming nagkakatipon sa iyong pangalan. Amen.